po sa inyong lahat, Master Galen po. Ang pagtatalakayin po natin ngayon tungkol sa AML o yung acute myeloid leukemia. Biglaan lang po itong talakayan na to kasi po naitanong po ito sa akin ng pamangkin ko na, Tito, ano po ba yung AML, yung acute myeloid leukemia? Sabi ko, bakit mo naitanong yan? Yung iniidolo niya daw po na sikat na YouTuber, may karamdaman na ganito. So, tiningnan ko po sa YouTube yung tinutukoy niyang tao at nakita ko po na marami siyang subscriber at marami siyang viewers. At inamin niya naman po sa video niya na meron siyang karamdaman na ganito. Ano nga ba itong AML o acute myeloid leukemia? Minsan tinatawag din po siyang acute myelogenous leukemia, acute myeloblastic leukemia, acute granulocytic leukemia, acute non-lymphocytic leukemia. Yan po ang mga other terms sa kanya. Bago po talakayin talaga yan, bigyan ko muna kayo ng konting background tungkol sa bone marrow at sa dugo. Ang bone marrow po natin, alam niyo po ba, siya po yung nagpo-produce ng dugo natin. Yung red blood cells, white blood cells, platelets, at yung mga iba pang parte ng dugo natin. Siya po ang gumagawa niyan. Usually po, ang dugo natin is nabubuhay lang siya ng 110 to 120 days. So, pagkatapos po niyan, dapat na silang mag-undergo ng apoptosis. Yung apoptosis po ay yung tawag po dyan is yung program cell death. So, yung natural na pagkamatay ng cell na yun para mapalitan naman po siya ng bago. Actually, lahat po ng cell natin sa katawan is dumadaan sa prosesong apoptosis. Kailangan po nilang mamatay, lalo na po yung mga immature na, yung mga luma na, yung mga kapinsala na sa katawan natin. Kailangan na po nun mag-undergo ng apoptosis para ma-maintain lang po natin yung mga healthy cells natin sa katawan. Kabaliktaran po ng apoptosis, yung anastasis. Ang tawag po dun, sa Greek, ang meaning po nun is rising of life. Nagkakaroon ng resurrection. So sa cancer po, yung mga ibang cell po, hindi nag-undergo nun. So parami lang po sila ng parami. Minsan mahirap silang puksain kahit po grabe na ang radiation therapy, chemotherapy. Hindi sila ganun kadaling patayin. Mabalik po tayo sa dugo. Yung dugo po, normally, pag namatay na po siya, yung ibang parte po, babalik po yun sa bone marrow natin, yung transferrin, specifically, para gawin na naman ng bone marrow natin na panibagong blood cells. Yung iba naman po, pupunta sa ibang organ natin, sa liver, sa spleen, yung sa liver, pupunta sa sa bile, yung sa apdo, para isama na sa dumi natin. So, ilalabas natin yun sa pagdumi natin. Ganun po ang nangyayari. So, kung may AML ka, yung bone marrow mo po, produce lang yan ng mga abnormal cells o yung mga tinatawag naming blast. Produce lang po sila ng produce niyan. Mga immature cells na yan at naiipon lang po yan dun sa bone marrow at sa iba pang parte ng katawan natin. Yung liver and spleen, sa dugo, yun po. Ganun po ang nangyayari. So, ano po bang dahilan ng AML? Actually, unknown naman po talaga ang cause nito. Kaya lang po, may mga risk factor po tayo na sa edad. Mas high risk po ang matanda kaysa sa bata. Yung mga 65 years old above ang edad, mas high risk po sila. Pero hindi ko po sinasabi na sila lang po ang tinatamaan. Lahat po ng age group pwede po magkaroon ng ganito. Sa kasarian naman po, mas high risk ang lalaki kaysa sa babae. Kasi po dahil rin po sa occupation, sa nature ng trabaho nila, mas exposed po ang mga lalaki sa chemical, tapos sa mga radiation. Kasi po yung chemical sa radiation, isa rin pong risk factor po yun. Lalo na yung chemical na benzene, yun po, mataas po yun mag-cause ng cancer sa katawan natin. Tapos po yung paninigarilyo, ito talaga si paninigarilyo, marami talagang masamang naidudulot sa katawan. Kasi po yung sigarilyo, meron din po yung na benzene. So, pwede ka na naman pong magkaroon ng cancer dahil sa chemical na yon. At may mga iba pang chemical yung sigarilyo na nagkukos ng cancer. At kung dati ka na pong may problema sa dugo, yung kagaya ng mga anemia, thrombocytopenia, neutropenia, yan po, pwede ka pong magka-AML. Pero
hayaan niyo po sa ibang araw tatalakayin po natin tungkol sa mga anemia. Pero ngayon po, focus lang muna po tayo dito sa AML. At ang isang risk factor na mahirap iwasan is yung genetics. Nasa genes natin. So kung lahi niyo po, mataas po ang risk niyo na magkaroon ng ganito. So ano po ba yung mga sintomas na nararamdaman ng taong may ganito? Ang mga unang sintomas mo na nararamdaman nila is yung parang trangkaso. So may relagnat, pagkahapo o yung patig, hirap sa paghinga, at pamumutla. Tapos po, madali ka po magkapasa. Kasi po yung production ng platelets mo may problema. So madali ka magkapasa. Konting bunggo lang, tataka ka, may pasa ka kagad. At ang malalalala pa, yung mga unusual na pagdurugo. Gaya ng pagdurugo ng ilong, pagdurugo ng gilagid. Minsan, hindi naman natusok yung gilagid mo, magtataka ka na lang, dumudugo. So, ganun po ang mga sintomas. Sa gamutan naman po, syempre, chemotherapy, radiation therapy, yung mga drug therapy. Yun po ang mga usual na gamutan, kadahilan po ng paggagamot sa ibang cancers. At sa AML na po, minsan ginagamit yung bone marrow transplant o yung stem cell transplant. Ito pong YouTuber na sinasabi, maaari po siyang mas magkaroon ng magandang response sa gamutan kumpara sa matatanda. Kasi po yung mga matatanda minsan, may iba ng karamdaman. So, mas may chance siya na gumaling. Kaya lang po, ang sakit na ito ay minsan pabalik-balik lang po. Kasi po, yung bone marrow niya, produce lang ng ganon. Ang nangyayari po kasi sa gamutan, papatayin lang yung mga abnormal cells, papatayin ng chemical o kaya radiations. Tapos po, magpo-produce na naman. So, minsan pabalik-balik lang po. Pero sino nga po ba bang tunay na nakakaalam kung hanggang saan ang tao? Diba? Diyos lang. Kaya, para po sa idolo ng lahat na umaidol dun sa YouTuber na yon at yung mga fans noon, yung mga natutuwa sa kanya, ang isa pong mabisang may tutulong natin sa kanya is ipagdasal natin siya na malampasan niya po itong karamdaman na to. Sana po sa maikling talakayan natin to may natutunan kayong kahit konti lang. Kaya kung bago ka pa lang po sa channel ko, i-hit mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga video ko. Hanggang sa muli po, Master Galan.